Ayan, hilaw na gulay na naman po ang ating tanghalian. Meron tayong pritong isda. At itong favorite ko na labong. Parang pinakuluan po ito ng matagal na matagal sa napakalaking kawa. At yung pinaglutuan nila ay kulay green. Meron itong pinagpigaan ng isang klase ng dahon. Ito po, tignan nyo kung paano nila niluluto at ibinibenta. Ito po yun yung nilagang bamboo shoot. วันนี้เอาหน่อไม้2 ถุงค่ะแล้วก็น้ำพริกเชาบองค่ะ Ito po yung mga sinasawsawan natin ng mga hilaw na gulay. Yan po yung kanilang mga way para maimbak nila at mas mapasarap ang kanilang mga labong dahil marami pong labong dito. Ito po yung maliliit na labong. Gustong-gusto ito, ang sarap. At meron po tayong sausawan. Ito yung tinatawag na jawbong. Jawbong. Ito yung sausawan na maraming nagtatanong kung paano daw gawin. Kakagising ko lang ho at maya-maya lang magsusundo na tayo. Ang palaya. Ang pait, pero paborito ko ang ampalaya. Gustong-gusto ko ang ampalaya. Super pait na parang meron siyang tamis. Tigas na yung buto. Konti lang ho ang kanin pag ganitong mga hilaw. Ito naman po yung pea eggplant. Ito po yung green na maliliit na parang peas, pero talong po siya. At sinasabi po sa atin na ito ay nakakalason. Meron siyang sabong-sabong. Hindi pait. Yung sabong. Yung lasa ng mga hilaw na gulay. Pero masarap dahil sa mga sausawan. Ang tamis ng cucumber. Parang kumakain ng pakbet na hilaw. Hindi mo na kailangang igisa. Di ba? Sinong Ilocano dyan na mahilig sa ampalaya? Sa Ilocano ho talaga kinakain ng hilaw na ampalaya. Lalo na yung mga high blood. Siyempre kailangan mong tiisin yung pait. At yung sausawan po nila hindi maalat. Ito po yung mga sausawan na hindi ko pa alam gawin. Dati kasi gumawa ako hindi masarap. Hindi namin nagugustuhan. Kaya parang nag-give up na ako. Kaya nung natagpuan ko yung pwesto, kung saan ko laging binibili ito, ayun, lagi ko na lang binibili. Yung mga sausawan na gustong-gusto kong ginagawa dahil nasasarapan sila. Pero ito, hindi ko na gustong gawin. Ang rekado po nito ay bagoong, nasariwa, bawang sibuyas, sili, meron ding lemongrass, kaffir lime leaves, pati na rin yung skin ng bunga ng kaffir. Meron pa, may mga iba pang ingredient. Ang tatamis. May nag-comment po sa ating video na kumain kami sa isang restaurant, na kumain kami nitong ganitong mga talong. Ang sabi po niya, natikman namin yan nung nandyan kami sa Thailand.
Sabi niya, bakit ganun? Parang bayabas. Dahil siguro maraming buto at matamis na malutong. Mm. Mm. Talong po yan, kaumami. Ito po yung mga pagkain na kinakain namin kapag mamadali. Katulad nito, pritong isda lang, meron ka ng ulam. Kaya siya sa mali magluto. Kaya umay na umay ka na sa mga karne. Diba? Lang na gulay. Mm. Mm. Ang kagandahan nito, less kanin. Mm. Dahil nga, mabigat sa tiyan kumpara sa luto. Pero hindi naman siya masakit sa tiyan. Hindi naman siya mahirap i-grind. Basta syempre, nguhin natin mabuti. Mm. Mm. Ah, dikit-dikit. So, yung isang labong parang pinupuk po nila para kawasak-wasak. Mm. 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 Sarap. At kung itatanong niyo po kung kumakain ng aming mga anak na ganito, yes po. Pero, ano na lang ang palaya. Ito lang, cucumber. Minsan yung mga maliit na talong. Mm. Tigas yung skin part niya. Mm. Mm. Yung loob niya malutong. Malutong. Sabi sa ngipin. Ah, makunat. May hibla. Almost forgot. Yung pang binakbet talong natin. Ganda ng ano oh. Walang buto. Halos walang buto. Anghang. Ang tamis. Diba? Pa isa-isa lang busog ka na. Kung may sarili sana tayong tanim, papitas-pitas ka lang ng isa-isa at meron kang ganitong sausawan, mabubuhay ka na. No need luto. At ganun daw po doon, matatanda. Ito lang at sticky rice, pritong isda, mabubuhay na sila. Pumipitas-pitas sila ng mga kung ano-ano. Sarap ng labong. Kakarampot po yung ating
kanin. Busog na busog ka. Sarap yung isda. Ito lang natira, buntot.